So hi everyone, it's Chris, and it's been a while since I posted anything on my account, but lately I was able to join a workshop, and so I decided to make a content out of that. And we have here this afternoon or morning, wherever you are, Reg Canarias, who is also my junior in the university. Yay! Thank you, ate. So, hello, viewers. I'm Reg. I'm Reggie Faye Canarias from University of the Philippines, Mindanao. Nag-study ko og Bachelor of Arts in English, major in Creative Writing. And I met Ate Riz pod sa workshop. Same yung program sa UP, which is creative writing or BA English, major in creative writing. And apparently, same batch me sa Davao Writers Workshop 2025. And it's been a while since Davao Writers Guild organized a writers workshop. I guess this is the first one, tama ba no? Since the pandemic. And then we're the lucky ones who was able Yay! to join the different sa ba, approach when it comes to the workshop or different style. Later, mas paluluman na to na. But before anything else, no, we have a set of questions here. Sige, so first off, what inspired me to submit my work? Siguro koan, daghan, more of like the people na mga kailan ako who was also joined the workshop. Siguro sa mga classmates na ako, sa batchmates na ako, ubay-ubay na po sila nag-join. But not all though. And then, other acquaintances po, shout out na lang. Oh, na pa shout out. Si Neil Teves is also a, Wow! siya gyapon, ako ang first kauban no sa past interviews or like podcast-ish ingani na topic about literary talks or lit talks. And then, at that time, wala pa ko nakasulod og any workshop. Siya pa lang. So, more of like asking lang ko or wondering what it is like sa workshop. But this time around, no, naka-appeal na jud ko after all these years na ni-graduate ko and after all these years na nag-attempt ko grad, I had the the confidence to submit my work good and have it criticized, critiqued by also budding writers there is a Davao City. So how about you, Reg? What inspired you to submit your work? Actually, oh my God, what inspired me to submit my work, one word siya, thesis. Though clarify ko lang kay naa siya sa requirements sa submissions na dili siya dapat defended thesis. So wala to Mm-mm. siya na defend. So actually I'm shocked nga nung nakuha. Oh my god. Grabe to akong work ka nang I really needed the criticisms. So gipush pud na ko ako ang sarili na mag-submit kay aware ko na I badly needed the criticisms as a writer. Yes, tama Especially ka. kato na works. If I may add to that na wala na to na ano na. As a backgrounder, if you are enrolled sa creative writing program sa UP Mindanao, isa sa mga requirements for you to graduate or finish the program is to create a thesis. So, regardless unsa na form, whether non-fiction, creative non-fiction, poetry, plays, unsa pa ba? Novel na atay nag-novel. And sa pabilaing form, ano ba? Unsa pa? Essays, ano siya, creative Children's non-fiction. Lit. Children's literature, yeah, flash fiction, and kadalasan ni nga na. Siguro sa mga long form kay novel na ako kailan nag-novel siya. Wow! Sana. Amazing. Sana na siya. Before you graduate yun, mo na siya ang one of the last determining point if mo graduate ba ka or dili. So, medyo seryoso ang atake sa mga people if nagathesis na sila. Kay grabe siya ka emotional and time consuming. Sobrang most of your, unsa ba, pag fourth year, pila ka units ang thesis usually? 3 units ate pag first sem, pero like 15 na first and second sem overall. So, napay other minor subjects on top of thesis. Yes. Ano siya. Napay other subjects but then murag most of your time kay na nag-google Actually. nag-google sa thesis. Ana siya. So kato lang answer na ba nato both? How about people? Nabay people na nag-inspire sa imuha na mag ano
barag na push ba ka na mag-submit? Actually, akong partner, like, mura kog coerced, charot. Dili man ka nang threatened to submit. Kanang gaingon jud siya na pag-submit lagi, pag-submit. Nya mo, what Oh. if dili ko madawat e di na-reject? Wow, bumaba Oh. lalo yung self-esteem. Siya, dili lagi, mas mag-regret ka kung di ka mag-submit. So, ano ko na, okay, at least I gave it a try. Yeah. Bitaw no, So, speaking of partner, nag-i-etches ko. ah, Na-inspire, not really inspire, pero na-remind ko. Kay, at first, pag magsulat ko, ginapabasa gid ako na sa iya. Then, that time na nakabasa siya, ningon dyan siya na, yeah, you should submit it. Kaya marag, naka-express lang ko na ay may tabo na workshop, pero wala dyan ko inga na dyan na serious intent na nagsulat ko para sa workshop. So, it just so true. happens na, na timing lang siya ba? So, siya parang remind sa ako na, sige, mag-submit na ka kay deadline. Deadline naman that day. So, mo po na time na remind po ko. Kaya kung wala ko na remind, ato siguro next year na lang kata siya. Next question is, what do you think is the it factor why your work was chosen for workshop? Wow! I feel like ang it factor sa ako ang works kay both manggod sila set in mental. One is gina-explore ang history sa UP Mindanao while the other one kay gina-predict kuno niya ang future. Like nagka-zombie apocalypse but in mental. So I feel like murag ang it factor sa ako ang works kay ang pag-localize sa mga usually western ideas na murag i-try na ko siya na kaysa first story na ko about siya treasure hunting. Usually when we say treasure hunting, atong maisip kay kanang murag mga Indiana Jones tirada ang mga datingan. So very western. Tapos when we say zombie apocalypse, atong maisip World War Z, Walking Dead. So anak ko na what if kanina mga butang sa mental din ni siya mahitabo. Unsa may reaction sa mga tao? Like based lang po siya sa akong observation kana maglakaw-lakaw pud og gabi sa mental pag wa nay masulat. Mm-hmm. So ako nga sige, feeling nako mo to siya ang it factor nga naa siya'y kuan relevant sa kinabuhi sa mga tao nga makaingon sila na uy I would react the same. So bilang nako. Ikaw Yeah. ate. So, gayahon ako imong answer. No, ka dili set sa mental no ang iyang setting. Pero I guess ang common denominator gid siguro tan-aw nako sa ato is ang kanang local color gid. Kay given na ang gipasahan nato is ang Davao Writers Workshop or ang giapila nato. I guess for some reason tan-aw nako sa akong part intentional sa ako at the back of my mind ba na ay dapat na siya local color. Dapat either set siya sa Davao or ang topic niya or ang theme niya is relatable sa mga Davaoenos. So, as a backgrounder na lang pud no kay marag wala man nato na discuss ang unsa ang ato deeper kayo ang ato ang mga works. Pero sa ako amang good na koy isa na ang iyahang setting is Mindanao setting like kanang about sa plight of Dilumad, ingana siya ang iyang theme like an issue or a topic na prominent siya diri sa ano like similar siya sa mga kasinatian sa mga ato ang tribe people sa mga lumad in general and at the same time also the Muslims pud ka-experience pud sila kanang ma-display sila silang mga lugar no they had to transfer ingana and so sa other story pud nako is kuan pud vivid siya kaya ang iyang setting is a real setting diri sa Maa. So I guess that's one thing na tan-aw nako the it factor na if someone would try to join you to Davao Writers, tan-aw nako it would be an edge if ang imuhang setting, imuhang theme, magtatak siya sa kanang something familiar but at the same time you give a different take on just like imuha ganina no kanang ano siya sa mental siya but then how do we look at mental on a different light yun we put other elements na lahi ang iyahang naay mga zombie na nahitabo o nanay about treasure hunting ang iyahang history na mention nimo so I guess that's it na ano mo ang
tan-aw nako it factor nga nang napili kay feel ako as to the writing, like the language and everything murag hina jud ko ana, but as to picking the right themes no na tan-aw nako mag-work siya kato kalian sa Ginoo na pili siya. At first kay dili tan-aw nako murag dili pero at least I tried kana jud ako ano na at At least least I nag-try ko. tried. Kay tan-aw nako mas ma-feel nako ako ang self if wala man lang ko nag-try kay one 'di ba one True. the first step to kanang having your work good na mas mapanindot siya is to kuan jud submit it and let others good see or read ang imuhang work kay para mas ma-improve pa nato ana. Wala nate. Sige, continue na lang nato sa next question. Ayan. Unsa ang initial expectations nimo sa workshop? Sige, kuan pa kanang mga let's say a month ba before no before siya nag-start no murag 1 month gi-release ang list may nga na a month guro or pila ka weeks. So what's your initial expectations even prior pa sa ano like pagdungog pa lang nimo sa nang Davao Writers Workshop? Usually when we say workshop man jud ate kay kanang gisahan kanang a lot of people reading your work tapos maka-receive kag different comments. Dira pud nagasulod to ilang ginaingon sa mga writers na daghag comments but pick what's best for you asa ang nag-apply sa imong vision. So initially ang ako adjong expectations were kanang literal na kanang gisahan kanang unsa man na imong gisulat uy nganong ing-ani kanang nganong kani imong gipili nganong ing-ana. So nganong magsulti ka ani unsay point sa imong gisulat. So I feel like maana siya. I thought na ing-ana siya. So initially nakulbaan jud gyud ko hala. Kabalo man pud ko na there's a lot to improve sa ako ang works. So initially nakulbaan jud ko kay I thought mag-follow siya sa traditional workshop though ma-excite ka sa comments pero partly makulbaan ka sa emotional impact right after. Ako kay kuan I've heard stories naman about workshop man good kanang kani specifically ang Davao Writers Workshop kay kuan lahi man jud siya sa ato ang nakagisnan na workshop good like classroom setting di ba ta like kaila nato ang atong kauban and kabalo ta unsang trigger sa mga people and for some reason kabalo pud ta tan-aw nato unsa ang comment sa mga tao and sa atong professor so burag nanatay gauge na burag ingani siguro burag dili sila ganahan ingani but then sa Davao Writers Workshop man good kabalo ka na naa na other people na wala kabalo unsa imong triggers unsa ang mga comments na tan-aw nila maka-hurt sa imo so kabalo ka na brag uy brag kailangan ko i-prepare ako ang self ingana so napoy ingana na fears ta ako okay knowing na actually wala ko kabalo kinsa ang panelists before no before gi-release nila ang ang panels list of kuan kaning mentors. So, at first, ko basing na ako yung mga kaila, no? Like professors or like mga known narrators there sa Davao. Pero katong pag-release na nila, dyan ko na, Lord, thank you Lord, kay this time around, like wala na ko na panelist ang ako ang teacher before. So, not that it's a bad thing though, it's just that, kanang, sa babag maulaw ko na marag siya tapos ingon niya ay wala man ka nag-improve or unsa man na imong writing wala man kag dili graduate sa creative writing so that's like kind of dili ko gusto na madismaya ang ako ang professor before so ingana ang before workshop ko na Lord unta dili nako kaila ang ako ang panelist ana then another expectation nako siguro kay when it comes to the venue gyud kay ko interesting lagi ang venue this time kay gi-release naman good asa ang venue earlier on so ko na dako siguro budget kay murag before kay though hotels gihapon ang venue sa before pero not as not as nakakaangat-angat sa buhay sa kata gid ako ang gilook forward no ang venue gid ang food Actually part na jud siya sa workshop guys and this time around is also sponsored
no ang katong na workshop, different ang sponsor. So ano ko, perhaps it's gonna be different this time from unsa ang nadunggan ako before ingana. So yeah, kudos sa sa mga organizers. Na-meet ra ang ako expectation when it comes to venue and the food. Wow, thank you kaayo. I-mention ako, dili lang kini man ta Wow. sponsor. I-mention na ako Salamat para. Davao Writers. Thank you sa Davao Writers, thank you sa Vival, and thank you po sa Star Hotel. Okay pud ba ya ilang food? Okay pud ba ya ang ilahang rooms? And wala ra ko na dismaya actually. Na-break sa workshop akong expectations. Bale, they gave me something better. Wow. Nawala na akong i-expect. So, Mhm. grateful ko for that. Mura naman tag uy, thank you sa sponsors. Wow. Alright. So, kana lang sa ang kaning first three questions na amo ang i-answer ani na first part. Kay magka second part pa man ta. So, that's it for now. Thank you guys for watching, but don't forget to click the other part of this interview or podcast or literary talks with Reg Canaria. So, bye guys for now. See you on the next video. You guys.